Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon muli na ipinagkaloob po sa atin para mag-aaral ng Biblia. Kung bago po tayo magsimula, hinihiling ko tayo po lahat ay umupo at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob po sa amin na kami po ay nagsama muli upang mag-aaral po ng iyong salita. Nagpapasalamat po kami sa banal na dugo na dinanak mo sa krus upang tubusin ang lahat ng aming mga kasalanan. Bagamat kami po ay karapat-dapat na itapon sa walang hanggang impyerno, ay nahabag ka sa amin, Panginoon. At tinubos mo po kami sa lahat ng aming kasalanan. At hindi lang yung Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa pamagitan ng Ministry ng Church School. Hinihiling ko po na ikaw po magbigay sa amin ng karunungan sa pag-aaral ng Biblia. Nawa ay mo po sa amin ang iyong kalooban, Panginoon, upang makalakad kami ng naayon sa iyong kalooban. Ipinagkakatiwala ko po sa iyong lahat, mula simula hanggang sa matapos na ikaw lamang po ang gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Exodus, chapter 37, verse 7, hanggang verse 9. So, babasahin ko po, Exodus chapter 32, verse 7 hanggang verse 9. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka agad, ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto ay nagpapakasama. Sila'y madaling lumihis sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang inulmang buya at kanilang sinamba at hinandugan ito at kanilang sinabi, ang mga ito ang iyong mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito, napakatigas ng kanilang ulo. So noong nakaraan, yung pinag-aralan po natin tungkol po din sa gintong buya. So ito po yung nangyari, matapos na yung mga Israelita, Diyos po ang naglabas sa kanila mula dun sa pagkaalipin dun sa Ehipto. Pero, yung mga Israelita ito, matapos na maligtas mula sa pagkaalipin ng Ehipto, gumawa po sila ng malaking kasalanan sa harap ng Diyos. So, gumawa sila ng napakalaking kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung titignan natin dyan, so sabi niya, bumaba ka agad sa iyong bayan, inilabas mo sila sa lupain ng Ehipto. Sabi niya, ang iyong bayan na inilabas mo sa lupain ng Ehipto ay nagpapakasama. And then sabi dyan, ang mga ito, ang iyong Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, sila po ay gumawa ng hinulmang buya, tapos sinamba nila, hinandugan ito. Tapos sabi nila, yung daw yung nagligtas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto. So may kita natin na nakalimutan nila yung biyaya ng Diyos. Diyos yung nagligtas sa kanila sa lupain ng Ehipto, pero ngayon sinasabi nila na yun daw buya yung naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto. May kita natin na nakalimutan nila yung pagliligtas. Nakalimutan nila yung biyaya ng Diyos. So, tingnan natin sa Awit 106, verse 19 hanggang verse 21. Awit 106, verse 19 hanggang verse 21. So, babasahin ko po. Sila'y gumawa sa Horeb ng buya at sumamba sa larawang hinulma. Ganito nila ipinagpalit ang kalwalatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo. Nalimutan nila ang Diyos, ang kanilang tagapagligtas na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto. So ito po ay malaking kasalanan sa Diyos. Diyos ang nagligtas sa kanila sa Ehipto, pero nakalimutan nila na Diyos ang nagligtas sa kanila sa halip na maglingkod sa Diyos. Gumawa po sila ng buya. Kaya yung relasyon nasira. So sa halip na maglingkod sa Diyos, na nagligtas sa kanila sa Ehipto, nakalimutan po nila. Kaya nagbigay ang Diyos sa kanila ng utos, nilabag po nila. Kaya imposible na makipag-communicate sila sa God dahil sa kanilang kasalanan. Yung isang makasalanan, alam natin, na hindi pwedeng manirahan kasama ang Diyos. Kaya yung puot ng Diyos sa kanila, terrible yung puot ng Diyos. Maaaring yung mga taong ito, takot na takot sa parusa ng Diyos. Kaya, para mapatawad yung kasalanan nila, so
So, nung ibinigay ng Diyos yung pangalawang tablet sa kanila, so alam ng Diyos na maaaring makagawa pa rin sila ng kasalanan. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanila yung tabernacle. So, sabi ng Diyos, gumawa sila ng tabernacle. So, yung tabernacle, ito po ay mabuting balita para sa kanila. Maaaring takot na takot sila sa kanilang kasalanan. Pero, sa pamamagitan ng tabernacle, makikita natin, ito yung paraan na ibinigay ng Diyos para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. So, maaaring iniisip nila na mamamatay sila dahil sa kanilang kasalanan. Pero sa pamamagitan ng pag-aalay ng kasalanan doon sa tabernacle, mapapawi yung parusa doon sa kanilang kasalanan. Kaya yung Diyos, pinagawa sila ng tabernacle. Bakit? Bilang pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, yun po gagawin. Kita natin, Exodus chapter 29, verse 12. Exodus chapter 29, verse 12. Babasahin ko po. Kukuha ka ng bahagi ng dugong toro at ilalagay mo yun sa pamamagitan ng iyong daliri sa ibabaw ng mga sungay ng dambana at iyong ibubuhos ang lahat ng dugo sa paanan ng dambana. So, nakalagay po dito. So, kukuha po sila ng dugo. Dito sa tabernacle, meron po dito altar of burnt offering. So, dito sa altar of burnt offering, dito nila pinapatay yung animals para matubos yung kanilang kasalanan. So, sabi dyan sa verse 12, kukuha ka ng bahagi ng dugong toro. Dugo ng toro. At ilalagay mo iyon sa pamamagitan ng iyong daliri. So, yung dugo na ito yung sakripisyo ng animals na magbabayad sa kasalanan ng tao. Ito ay anino ng ating Panginoong Hesus. Yung dugo ng ating Panginoong Hesus ang magpatawad sa ating mga kasalanan. So, ilalagay nila yung dugo doon po sa dambana. Sungay ng dambana. Alam natin na yung sungay, sumisimbolin sa power. Horn ay power. So, binibigyan din dito yung dugo, ilalagay doon sa sungay. Nagre-represent dito doon sa kapangyarihan ng dugo. Yung dugo, may power. Nasa sungay yung dugo, may power. Alam natin na yung dugo ng ating Panginoong Hesus, yun ay may kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan niya? Tubusin lahat ng ating mga kasalanan. Yun lang yung paraan para matubos lahat ng kasalanan natin. Kaya nga, kasalanan ng buong sanlibutan, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, sa Hebreo chapter 9, verse 12, kung alam natin yan, so sabi niya, hindi sa pamamagitan ng dugo ng kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong kanan, sa gayon tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sabi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sabi din sa Hebreo chapter 9, verse 22, so kabisado niyo po yan, babasahin ko sa inyo, Hebreo chapter 9, verse 22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagtanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, mauunawaan natin na yung pagpapatawad ay sa pamamagitan ng dugo. So, dun po sa tabernakulo, so dun po, nag-aalay sila ng dugo ng hayop. So, mauunawaan natin doon, yung ating Panginoong Hesus, yung dugo ng ating Panginoong Hesus na nagpatawad sa ating mga kasalanan. So, bakit may dugo? So, bakit may tabernacle? Alam, makikita natin na hindi sila makakalapit sa Diyos kung meron silang kasalanan. Alam natin sa Awit chapter 5, verse 4. Babasahin ko sa inyo. Awit chapter 5, verse 4, sabi, sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasama naninirahan. So, yung kasamaan daw, hindi mo kasamang naninirahan. Hindi pwedeng manirahan ng isang makasalanan kasamang Diyos. So, kaya, kung wala yung tabernacle, walang paraan para napatawad yung kasalanan nila. Pero sa pamamagitan ng tabernacle, yung Diyos gumawa ng paraan kung paano manirahan kasama yung mga Israelita. So, yung Diyos yung gumawa ng paraan para manirahan sa kanyang kasama ang Diyos. Ganon din sa halaman ng Eden, kung aalalahanin natin, si Adan, si Eva, nakagawa ng kasalanan sa Diyos. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pero sino gumawa ng paraan para ma-restore yung fellowship?
So yung God yung gumawa ng paraan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So si Jesus para sa atin ay mabuting balita. So pinapakita sa ating Panginoon Jesus yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga kasalanan. Gumawa ang Diyos ng paraan para mapatawad yung ating kasalanan. And then yung tabernacle, ibinigay din yun ng Diyos. Alam ng Israel na may tendency silang labagin ulit yung kautusan para maging malaya sila doon sa kasalanan, doon sa parusa na punishment ng kasalanan. Sabi ng Diyos, gumawa po sila ng tabernacle. So, ginawa po yung tabernacle para manirahan ng Diyos kasama nila. Exodus chapter 25, verse 8 and 9. Exodus chapter 25, verse 8 and 9. Babasahin ko. Igawa nila ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwara ng tabernakulo at sa anyong huwara ng lahat ng kasangkapan niyon, ay gayon ninyong gagawin. So sabi diyan, igawa ninyo ako ng isang sanktuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. And then isa pa po, Exodus chapter 25, verse 22. Sa verse 22 tayo. Sabi diyan, doon ako makikipagtagpo sa iyo at mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kapanuntipan ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga utos ko para sa mga anak ng Israel. So sabi diyan, doon ako makikipagtagpo sa iyo. Saan po? Doon po sa tabernacle. And then sabi, mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kapanuntipan, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga utos ko para sa mga anak ni Israel. Isa pa, Exodus chapter 29, verse 42. Exodus chapter 29, verse 42. Ito ay magiging isang patuloy na handog na sinusunog sa buong panahon ng iyong mga salinlahit sa pintuan ng toldang tipanan sa harapan ng Panginoon, kung saan ko kayo tatagpuin upang makipag-usap ako roon sa iyo. Yung tabernacle, nagpapakita ito ng presensya ng Diyos. And then sa tabernacle, so doon, ginagawa yung pagtubos sa mga kasalanan. So kung wala yung pagtubos sa kasalanan, hindi sila pwedeng mag-dwell kasama ang Diyos. Hindi sila pwedeng manirahan kasama ang Diyos. Kaya pagkatapos po napatayin yung animals, may pagdana ng dugo. Sa pamamagitan nito yung Israel napapatawad sa kanilang mga kasalanan. Pag napatawad, maaari na silang manatili ang Diyos sa kanila. Makikisama sa kanilang Diyos. So yung tabernacle na sabi natin sa panahon ngayon, ganito din ang ginagawa ng church. Yung Diyos naninirahan sa church, kasama natin ang Diyos. So sabi sa Matthew chapter 18 verse 20, sabi doon, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. So sino yung 2 o 3? Yun yung mga ligtas. So kapag tayo nagsama-sama, kasama natin ang Panginoong Diyos. And kapag tayo nag-abide sa church, mapoprotektahan tayo. Hanggang nasa church tayo, mapoprotektahan tayo mula sa mga tukso ng demonyo. Hindi kayang agawin ng demonyo ang ating kaligtasan. Pero gusto nang gawin ng demonyo na gawin tayong walang silbi sa Diyos. Yung tabernacle ay lugar kung saan ginagawa yung pagtubos sa kanilang mga kasalanan. So yung tabernacle ay gano'n din yung ginagawa ng church. Yung church, ipinapangaral natin ng ebanghelyo sa iglesia. At sa pamamagitan ng ebanghelyo, maraming taong sumasampalataya and then sila po ay naliligtas. And then, magkakaroon ng maayos na fellowship sa God. So, sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, parang gano'n din, tinatayo natin yung tabernacle. Tinatayo natin yung church. Ephesians chapter 2. Chapter 2, verse 20 hanggang 22. Check natin sa ating Bible. Sabi dito, Ephesians chapter 2, verse 20 hanggang verse 22. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulong. Sa Kanya ang uugusali na kalapat na mabuti na lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon.
na sa Kanya kayo rin ay makakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, makikita natin yung church. So, pag may nasave, itinatayo po tayo. Itinatayo yung church. So, yung Israel, sa church, ipinapangaral natin yung gospel. So, ibinigay ng Diyos yung pag-aalay para sa mga kasalanan. Doon sa tabernacle, doon iniaalay yung kasalanan. Altar of burnt offering, doon sila nagpapatay ng hayop. Doon po ginagawa yung pagdanak ng dugo. So, yung church, yun po yung pagkakapareho ng church. Yung church ay lugar kung saan. So, yung church ay ipinapangaral natin yung gospel. Sa pamamagitan ng gospel, ng dugo ng ating Panginoong Hesus, maliligtas yung mga kaluluwa. Kaya, yung God, inutusan niya yung Israel na magbigay ng handog para maitayo yung tabernacle. So, tingnan natin sa Exodus chapter 25, verse 1 hanggang 3. Exodus chapter 25, verse 1 hanggang verse 3. Babasahin ko po sa inyo. Pakicheck sa inyo sa sariling Biblia. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Tanggapin ninyo ang mga handog para sa akin mula sa bawat tao na ang puso ay nagkukusang loob. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila. Ginto, pilak, anso. And then marami pong iba. So yan ang nakalagay dito sa Exodus chapter 25 verse 1 hanggang 3. So sabi ng Diyos, sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Tanggapin ninyo ang handog para sa akin mula sa bawat tao. Sabi niya, na ang puso ay nagkukusang loob. Sabi na ang puso ay nagkukusang loob. So, sa nais ng Diyos na yung paghahandog para sa pagtatayo ng tabernakulo ay mula sa nagkukusang loob. Gusto na Diyos yung kusa, hindi yung napipilitan. So, ganun din po. So, sa church, marami tayong mga ginagawang paglilingkod sa Panginoong Diyos pagkatapos na tayo ay maligtas. So, habang ginagawa natin yung paglilingkod sa Diyos, magbibigay ka man ng offering o mga ministry sa church, nais ng Diyos na gawin natin ito ng kusang loob. Hindi yung sapilitan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Tignan natin, 2 Korinto chapter 9, verse 7. So, babasahin ko po sa inyo. Tingnan niyo na lamang sa inyong sariling Biblia. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, yun ang gusto ng Diyos, nagbibigay ng masaya. So, yung paglilingkod sa Panginoon ay nagmumula sa puso masaya. Paano tayo maging masaya? So, matapos na malaman natin yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos, lahat ng ginagawa natin, kung inaalala natin yung biyaya ng Diyos, magiging masaya tayo sa paglilingkod natin. Pero kapag nakalimutan natin yung biyaya ng Diyos, magiging pabigat sa atin yung mga ginagawa natin paglilingkod sa loob ng simbahan. Kaya, tingnan natin, nung sinabi ng Diyos na gumawa sila ng tabernacle, nais ng Diyos na willing sila, hindi yung sapilitan. Ngayon, tingnan natin yung response ng mga tao na nagbigay para dun sa ng mga materialis para sa pagtatayo ng tabernacle. Makikita natin yung puso nila. So, ito yung pag-iisipan natin ngayon. Ano yung puso ng mga tao na gumagawa ng tabernacle o nagtayo ng tabernacle? Ano yung puso nila? Paano sila nakibahagi? Kung saan, mauunawaan din natin dito sa ating mga Kristiyano kung paano tayo dapat maglingkod sa Panginoon habang ginagawa natin yung mga ministry sa loob ng simbahan. Tingnan natin, una, Exodus chapter 35, verse 20 hanggang verse 21. Balikan natin. Exodus chapter 35. Verse 20 hanggang verse 21. So, may kita natin dito yung una. 20 hanggang verse 21. Exodus chapter 35, verse 20 hanggang verse 21. Babasahin ko.
Pagkatapos, ang buong sambahayan ng mga anak ng Israel ay umalis sa harap ni Moises. Verse 21, at sila'y dumating, ang lahat ng mga taong napukaw ang kalooban, at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu, at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitin sa toldang tipanan, at para sa lahat ng paglilingkod doon, at para sa mga banal na kasuotan. So, may kita natin sa verse 21, at sila'y dumating, ang lahat ng taong napukaw ang kalooban, at lahat ng napakilos ng kanyang espiritu, at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitin sa toldang tipanan. Makikita natin. So, yung lahat daw na napukaw ang kalooban. Lahat ng pinakilos ang kanyang espiritu. So, yung mga tao na napukaw ang kalooban, pinakilos ang espiritu, naghandog sila. Ibig sabihin, makikita natin dito, una, naghandog sila nang galing sa puso nila. Napukaw ang kalooban. So, makita natin, una, sila po ay nakagawa ng kasalanan. Pero nagbigay ang Diyos ng paraan kung paano sila mapapatawad yung kasalanan sa pamamagitan nito ng tabernacle. So, imposible na makasama nila ang Diyos dahil sa kasalanan, pero sabi ng Diyos, gumawa kayo ng tabernacle. And then, makikita natin na yung tabernacle, ito po ay biyaya ng Diyos. Maaari, takot na takot sila sa kasilang kasalanan. Sumamba sila sa buya, gintong buya. So, takot sila sa kasalanan, pero nung marinig nila yung mabuting balita na may paraan kung paano mapapatawad ang kasalanan nila, magkakaroon ng handog pang kasalanan, anong nangyari sa kanila? Nagbigay po sila ng pusa. Kumbaga sabi dito, they give offering with willing heart. Yun yung number 1. Nagbigay sila ng offering o handog na willing sa kanilang puso. Mula sa kanilang puso. Nung marinig nila yung balita na may paraan, yung tabernacle kasi, yun yung paraan para magkaroon ng katubusan sa kanilang kasalanan. So, good news ito para sa kanila. Na-touch yung kanilang puso. Dahil nalaman nila, wow, may paraan para matubos tayo sa ating kasalanan kahit nagkamali tayo. Okay. Nagdala po sila ng pusa. Napakahalaga nito sa ating buhay Kristiyano. So, maaaring takot sila sa kasalanan, pero nung nakita nila yung mabuting balita, narinig nila, may paraan pa pala para mapatawad ang kanilang kasalanan, napukaw ang kanilang puso. Napukaw ang kanilang puso at lahat ng pinakilos ng kanilang espiritu. Ganon din sa church, sa ating buhay Kristiyano. Yung mga tao na nakaalam ng mabuting balita, sila yung mga tao na willing yung puso na magbigay ng offering sa church o handog sa church, sa Panginoon. Nung hindi pa tayo ligtas, iniisip lang natin yung ating sarili. Maaaring iniisip din natin yung ating sarili o yung ating pamilya. Pero pagkatapos na maligtas, ngayon, hindi na lang sarili o pamilya natin ang ating iniisip, kundi concerned na rin tayo sa gawain ng Diyos sa church. Yung tabernacle ay lugar kung saan matutubos yung kanilang kasalanan ng mga Israelita. Sa church, dito yung lugar, ito yung pinapangaral natin ang Ebanghelyo. Yung mga tao na na-touch ng Ebanghelyo, naligtas, sila yung mga tao na handang magsakripisyo at masaya, willing, na ibigay yung kanilang puso sa pangaral ng Ebanghelyo. Kaya tanungin natin ang ating sarili, paano naman ang aking puso? Pag nagbibigay ba ako ng handog sa Diyos, napupukaw ba ang aking kalooban? Galing ba ito sa aking puso? O napipilitan lang ako? Mahalaga na pag-isipan natin ito. Yung mga Israelitang ito, so nung sinabi ng Diyos na maghandog sila, nagbigay po sila ng willing sa kanilang puso. Yan yung una. And then pangalawa, nakikita natin, nagbigay sila ng handog ng sapat. Ibig sabihin, nakikita natin, ginawa nila yung best para matustusan o matapos yung gawain ng Panginoon Diyos. Exodus chapter 36, verse 5. Exodus chapter 36, verse 5. Sabi dito, at kanilang sinabi kay Moises, ang bayan ay nagdala ng higit kaysa kailangan sa gawaing inuutos ng Panginoon na ating gawin. So, nakikita natin yung daw bayan ay nagdala ng higit kaysa kailangan.
sa gawain iniutos ng Panginoon. So, makikita natin, sobra-sobra yung dinala nila. Verse 6, sabi diyan, kaya't si Moises ay nagbigay ng utos at ipinahayag nila sa buong kampo na sinasabi, huwag nang kumuha ang lalaki o babae pa ng anumang higit pa para sa hanggang santuaryo. Kaya't pinigilan ang taong bayan sa pagdadala. So may kita natin grabe. So sabi niya, nagdala ng higit. Tapos pagdating sa verses, kaya't pinigilan ang taong bayan sa pagdadala. Bakit pinigilan? Sabi sa verse 7, sapagkat ang nadala nila ay sapat na sa paggawa ng lahat ng gawain at higit pa. So, kung wala yung puso na napukaw, kung wala yung willing na puso, mahirap magbigay ng handog na sobra-sobra. Kung sila po ay makasarili, maaaring hindi sila magdadala ng sobra. Siguro yung tira-tira lang nila, ibibigay nila. Pero, yung puso nila ay willing. And then, gusto talagang ibigay yung best nila. Ibinigay nila yung best nila. Ano yung sobra-sobra. Hindi sila gumawa ng calculator. Hindi nila ginamit yung calculator na ito kalahati. Kundi, maaaring sobra-sobra yung ibinigay nila. Kahit maaaring meron din na wala na sila, ibinigay po nila lahat. So, mahalaga ito, halimbawa, meron tayong Bible seminar, yung dakilang gawa ng Diyos na ginagawa ng church para maligtas yung mga tao, so nangangailangan din ng sakripisyo. So sa pagbibigay ng handog para sa Bible seminar, kailangan natin ng material, kailangan natin ng pinansyal. So sa Bible seminar, minsan din sa pagtatayo ng building, ng construction ng ating church, matatapos natin yung gawain ito kung meron tayong puso na willing tayo gawin yung best natin. So, kung gagawin natin yung ating best sa Bible seminar, maaaring mapupunan lahat ng pangangailangan dito. Kung gagawin natin yung ating best sa pagtatayo ng building o construction, maaaring tutulungan tayo na mapunan yung mga bagay na kinakailangan dito. So, may mga brothers and sisters na talagang ginagawa nila lahat ng mga kaya nila. Minsan, kahit na narinig ko, kahit isusuko na lang daw nila, sa church pa nila ibinigay para i-sacrifice sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa pagpapatayo ng church building. So, napakahalaga nito. Yung mga tao, yung mga Israelita, binigay nila yung best, sobra-sobra. Dito natin, Exodus chapter 36, verse 3, sabi dito, at kanilang tinanggap mula kay Moises ang lahat ng handog na dinala ng mga anak ni Israel na magagamit sa gawang paglilingkod sa sanktuaryo upang gawin. Kanilang patuloy silang dinalhan ng pusang loob tuwing umaga. So, grabe yung puso ng mga Israelita. Ibinigay din nila yung best nila. Sabi dyan, so, nadala sila, patuloy silang dinalhan ng pusang handog tuwing umaga. So, kusa, and then patuloy. Hindi sila tumigil. Tuloy-tuloy silang nagbibigay hanggang sa maging sobra na yung pangangailangan nila. Sobra na. Sapat na yung pangangailangan. Dumating na, pinigilan na ni Moises. Okay na po. Tama na. Sapat na yung kailangan natin. Napakaganda nito kapag nangyari ito sa atin. Kung may Bible seminar, brothers and sisters, nagtutulungan, mas madali maipapangaral natin yung Ebanghelyo. And then pangatlo, yung Israel, yung mga Israelita, masaya talaga sila na mag-open. So, una, willing. Pangalawa, ginawa nila yung best. Siyempre, pangatlo, masaya sila na mula sa puso. Exodus chapter 35, verse 29. Exodus chapter 35, verse 29. So, sabi dito, lahat ng lalaki at babae na mga anak ni Israel na ang puso'y napakilos sa kanila na magdala ng anuman para sa gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawin, ay nagdala ang mga yun bilang pusang loob na handog sa Panginoon. So sabi, yung mga anak ni Israel, lalaki at babae, na ang puso'y napakilos sa kanila na nagdala ng anuman para sa gawain na iniutos ng Panginoon. Tapos sabi diyan, sa huling bahagi, sa pamamagitan ni Moises na gawin ay nagdala ng mga iyon bilang pusang loob na handog. So sabi niya, ang puso'y napakilos and then pusang loob. So may kita natin,
So, naunawaan nila yung biyaya ng Panginoon Diyos. Kung paano gusto ng Diyos na manirahan, kasama nila, nagbigay ang Diyos ng tabernacle. So, dahil naunawaan nila, masaya sila. Noong una, takot sila sa kasalanan, pero maaaring nalaman nila, ay, may pag-asa. Masaya sila. Ganon din sa atin. Yung mga tao na nakaalam, kung hindi pa tayo saved, takot na takot tayo sa kasalanan, takot tayo sa impyerno, pero patapos na maligtas, so nalaman natin yung biyaya ng Diyos. And then dahil nalaman natin yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng ating Panginoon, ito ngayon yung nagiging gasolina natin para gumawa ng may kagalakan sa ating Panginoon. Kapag habang ginagawa natin yung gawain ng Panginoon, nakakatanggap tayo ng higit pang biyaya habang patuloy tayo naglilingkod sa Diyos. Ng pusa, may biyaya tayo natatanggap sa bawat ginagawa natin. Mahalaga na gawin natin, nagagawa natin yung ministry sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kasi kung ginagawa natin yung ministry, gamit yung ating sariling kakayahan, hindi yan magtatagal, magsasawa ka. Pero kung ginagawa natin yung ministry mula sa biyaya, patuloy-tuloy yan. Tingnan natin, unang Korinto chapter 15, verse 10. Unang Korinto chapter 15, verse 10. Sabi dito, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. So sabi niya ng Apostol Pablo, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Tapos sabi niya, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako. So paano siya naglingkod? Kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Yung biyaya ng Diyos nasa akin. Ganon din po sa akin. Pagkatapos na maligtas, naunawaan natin yung biyaya ng Diyos. Kaya nagagawa natin maglingkod sa Diyos na may kusa, willing, masaya. Bakit po? Dahil sa biyaya ng Diyos. Pag napuno tayo ng biyaya ng Diyos, yun po, kapag napuno ka ng biyaya, yun yung masaganang gumagawa tayo. Masaya natin ginagawa yung gawain ng Diyos. Kahit na may mga paghihirap, masaya pa rin. Halimbawa, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang 3. Ikalawang Korinto chapter 8, verse 1 hanggang 3. Babasahin ko po sa inyo. So, yung halimbawa na punong-puno ng biyaya, marami silang ginawa sa Panginoon. Verse 1, ngayon, nais namin malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. So, yung biyaya ng Diyos ipinagkaloob sa iglesia ng Macedonia. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kagandahang loob. Ako'y makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanila makakaya. So may kita natin, matindi daw yung pagsubok na pinagdadaanan, kapighatian, pero ano nangyari? Kahit na may pagsubok at kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Kahit na naghihirap po sila, so sabi niyan, grabe yung ginagawa pa rin. Kahit na naghihirap sila. Sabi sa verse 4, tingnan natin, naghihirap sila, nasa matinding pagsubok, pero ano nasa isip nila? Kahit na naghihirap, labis na kahirapan, ano nasa isip ng mga Macedonian church? Kahit na naghihirap sila. Verse 4, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Verse 5, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Sabi diyan, nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. So kahit na naghihirap ng mga brothers and sisters na ito, nakikiusap silang makibahagi sa gawain, sa paglilingkod sa mga banal. Nag-sacrifice talaga sila. Paano nila nagawang mag-sacrifice? So paano nila nagawang mag-volunteer ng masaya kahit na nahihirapan sila? Dapat dito umiiyak o nalulungkot sila. Pero sabi, kusa, masaya sila dito. Bakit po? Sabi sa verse 1, nais namin malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Yung biyaya ng Diyos,
ipinagkaloob sa iglesia ng Macedonia. Dahil nasa kanila yung biyaya ng Diyos, nakikiusap sila ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. So, yung biyaya ng Panginoong Diyos nandun sa Macedonian Church. Kaya kahit na nasa matinding pagsubok, may kagalakan sila sa kanilang puso. Kahit na naghihirap, kahit na naghihirap sila, yung kasaganaan ng kanilang puso na maglingkod, ginawa po nila. So, kusang loob, hindi sila napilitan. Ibinigay nila yung kanilang sarili sa Diyos. Bakit? Ito ay biyaya ng Diyos sa kanila. Kaya, kung wala yung biyaya, yung ating ginagawa ay maaaring maging pabigat sa atin. Pero kung aalalahanin natin yung biyaya ng Diyos, kahit na nasa hirap tayong sitwasyon, kahit na naghihirap tayo, kung inaalala natin yung biyaya ng Diyos, magagawa natin maglingkod sa Diyos na mayroong kagalakan. So, punta tayo sa pang-apat. Ginawa nila, ginamit nila yung materials nila. Kung anong meron sila, ibinigay nila, inihandog nila sa Diyos. Noong una, yung mga kayamanan nila, kung anong meron sila, ito, pila, yan ay ibinigay ng Diyos nung umalis sila sa Egypto. Tignan natin, Exodus chapter 3, verse 21 hanggang verse 22. Exodus chapter 3, verse 21 hanggang verse 22. Sabi sa verse na ito, pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo at sa pag-alis ninyo ay hindi kayo aalis na walang dala. Bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at ang dayuhan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pila, mga hiyas na ginto at mga damit at inyong ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae, sa ganito ay inyong sasamahan ang mga Ehipsyo. So sabi diyan, ang bawat babae hihingi sa kanyang kapwa ng binanggit diyan, pila, ginto, damit. So, may mga nakuha po sila mula doon sa Egypt. Iyon ay galing sa Diyos. Ibinigay sa kanila. Sabi ng Diyos, sa pag-alis ninyo, ay hindi kayo aalis na walang dala. So, ibig sabihin, may mga dala-dala sila, kayamanan, o kung ano man, ginto, pila, pag-alis nila mula sa Egypto. So, yung mga material na ito ay mula sa Diyos, dapat gamitin nila sa Diyos. Pero nung una, hindi nila ginamit sa Diyos. Nakalimutan nila yung biyaya ng Diyos. Ginamit po nila sa paggawa ng gintong kuya, yung golden calves. So dahil doon, nagkasala sila sa Diyos, takot sila sa kasalanan. Pero nung nalaman nila, may pag-asa pala kung paano sila mapapatawad sa kasalanan sa pamamagitan ng tabernacle, anong ginawa nila ngayon? Nung humingi ang Diyos ng offering o ando sa kanila, anong ginawa po nila? Inialay nila kung anong meron sila. Yung materials nila, kung anong meron sila, inialay po nila. So, ginamit nila yung materials. Tignan natin, Exodus chapter 35, verse 22. Exodus chapter 35, verse 22. Babasahin ko ulit yung Bible verse na ito. Kaya't sila ay naparoon, mga lalaki at mga babae, ang lahat na mayroong pusang loob na nagdala ng mga aspile, mga hikaw, mga sinising na pantatap, mga porselat at sari-saring alahas na ginto sa makatuwid, lahat na nag-alay ng handog na ginto sa Panginoon. So marami po silang inialay sa Panginoon. So bakit? Galing ito sa Diyos. So, yung mga bagay na galing sa Diyos, dapat gamitin natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dati, ginamit nila sa paggawa ng buyang turo. Mali. So, dapat gamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayon, ginamit na po nila yung materials doon po sa gawain ng Diyos. Ganun din sa atin. Pagkatapos na tayo maligtas, dapat natin isipin na lahat ng meron tayo ay nanggaling sa Diyos. Yung ating buhay, lahat ng meron tayo, lahat ng ating pag-aaral ay galing sa Diyos. Pati yung ating buhay. Hindi lang yung pera, kundi yung ating buhay. Sa unang Korinto chapter 6, verse 19 hanggang 20. Unang Korinto chapter 6, verse 19 and 20. Chapter 6, verse 19 and 20. Babasahin ko, siguro kabisado niyo to. O hindi ba rin nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili,
sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatian ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, binili kayo sa isang halaga, ano yun? Yung dugo ng ating Panginoon Yesus. So, yung ating buhay, hindi na natin pag-aari. So, pagkatapos na maligtas, dapat yung ating buhay ay ibigay natin sa Diyos para sa kaluluwa ng Diyos. So, yung ating pinansyal, ibigay natin sa Diyos. Yung ating oras, ibigay natin sa Diyos. Bakit? Iniligtas na tayo ng Diyos mula sa kasalanan doon sa impyerno. Wala nang pagkawakas sa impyerno, iniligtas tayo ng Diyos. Yung mga Israelita, noong una, binigyan sila ng materials ng Diyos. Ano ginawa? Ginamit sa mga bagay na hindi nakalulog sa Diyos. Gintong kuya ginawa nila. Pero ngayon, ano ginawa nila? Inialay nila sa Diyos. So, ito po yung tama na kinakailangan natin gawin. Ihandog natin sa Diyos yung mga bagay na meron tayo. So, sunod, panlima. So, yung may mga talento, kakayahan, Diyos ang nagbigay, ibinigay nila sa Diyos. Ipinagamit nila sa Diyos. Sabi sa Exodus chapter 35, verse 30. Exodus chapter 35, verse 30. Sabi dito, babasahin ko. Sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ng Judah. Sabi dyan, tinawag ng Diyos. Diyos ang tumawag dun sa gagawa. 35 verse 30. And then sabi sa 36 verse 1, tinan din natin, 36 verse 1, sina Bezalel at Aholiab at lahat ng mahuhusay na lalaki na pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahan at katalinuhan na malaman kung paano gumawa ang lahat ng gawain sa pagtatayo ng santuaryo ay gagawa ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon. So, tinawag po yung mga gagawa. And then, gumawa po sila. Exodus chapter 39, verse 43. Exodus chapter 39, verse 43. Sabi dito, at nakita ni Moises ang lahat ng gawain at kanilang ginawa yun. Kung paano iniutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa at binasbasan sila ni Moises. So, tinawag sila ng Diyos, yung taong ito, and then ginawa nila yung trabaho ibinibigay ng Diyos. Tayo din po. Ginawa tayo ng Diyos, tinatawag tayo ng Diyos para sa gawain ng Diyos. Maraming ministry sa church na kinakailangan natin gawin. So, mahalaga na isipin natin, pagkatapos maligtas, ano yung magagawa ko sa Diyos? Ano yung maibibigay ko sa Diyos? Ano yung isusukli ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa atin? Maring hindi natin maisip, ano kaya? Lord, ano? Mahina ako. Maring isipin natin, mahina ako, Lord. Anong dapat natin gawin? Sabi sa Santiago, chapter 1, alam natin to, verse 5, sabi dyan, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi marunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. So, humingi tayo ng karunungan sa Diyos, ibibigay ng Diyos. Minsan hindi natin alam yung dapat natin gawin, pero kailangan natin humingi ng wisdom sa God. Hindi lang wisdom, kundi yung ability, yung kakayahan para maglingkod ay nanggagaling sa Diyos. Kung meron tayong pusong tapat para maglingkod, ibibigay ng Diyos yung abilidad sa atin dahil Diyos ang nagbibigay ng kakayahan. So, tingnan natin, Exodus chapter 35, verse 34 and 35. Exodus chapter 35, verse 34 and 35. Sabi dito, napakahalaga nito, tingnan natin. At kanyang hinasihan siya upang makapagturo siya at gayon din si Aholiab na anak ni Ahisamach sa lipi ni Dan. Sila'y kanyang pinuspos ng kakayahan upang gumawa ng lahat ng sari-saring gawa ng taga-ukit o ng taga-katha o mamuburda sa telang asul, kulay ube, pula at sa hinabing pinong-lino o ng mga habit ng mga gumagawa ng anumang gawain at ng mga kumakatha ng mga gandang disenyo. Sabi dyan, sila'y kanyang pinuspos ng kakayahan. Sabi sa verse 34, at kanyang kinasihan siya upang makapagturo. So, Diyos po, yung Panginoon na nagbibigay ng abilidad sa atin. Tayo ay mahina. So, mahalaga maging humble tayo sa Diyos and then, maging tapat tayo sa harap ng Panginoon Diyos upang ipagkatiwala sa atin, bigyan tayo ng Diyos ng abilidad na magawa yung gawain ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo napagmataas, hindi tayo bibigyan ng abilidad ng Diyos. So, yung ability,
ay nanggagaling sa Diyos para makapaglingkod sa Panginoon Diyos. Napakahalaga nito sa ating buhay Kristiyano. Hindi natin magagawa yung gawain sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, kundi sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. So, tayo ay mahina. So, ipagkakatiwala sa ating Diyos yung gawain para maitayo yung church. Kailangan natin, so, meron tayong puso na nais maglingkod sa ating Panginoon. So, yung presensya ng Diyos nandun sa tabernacle. Tingnan natin, Exodus chapter 40. Exodus chapter 40. Makikita natin yung presence of God nandun sa tabernacle. Babasahin ko, verse 34 and 35. Pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang tuldang tipanan at pinuno ng kalwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. So, yung presence ng God nandun. Sabi, pinuno ng kalwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Verse 35. Si Moises ay hindi makapasok sa tuldang tipanan sapagkat nanatili sa ibabaw niyon ang ulap at pinuspos ng kalwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. So, pinuspos ng kalwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo, yung pinuspos ng kalwalhatian ng Panginoon, nandun yung presence ng God. So, nandun din po yung protection ng God sa kanila. So, sabi sa verse chapter 40, verse 36-38. Sabi, kapag ang ulap ay napapaitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ng Israel sa kanilang paglalakbay. Subalit kapag ang ulap ay hindi napapaitaas, ay hindi sila naglalakbay hanggang sa araw na iyon ay kumaitaas. So, makikita natin yung protection ng Diyos na sa kanila. Sabi sa 38, sapagkat sa kanilang buong paglalakbay, ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyon sa gabi sa paningin ng buong sambayan ng Israel. So, doon po sa tabernacle, nandun yung protection ng Panginoon. So, ganoon din sa panahon natin. So, nasaan ang protection ng Panginoon? Nasa church. So, kung tayo ay mananatili sa church, nandun yung protection ng Panginoon. So, kung yung mga Israelita, hihiwalay dun sa tabernacle, aalis sila, hihiwalay sila sa kapulungan, ay wala silang gabay. Maiinitan sila. So, wala silang haliging ulap, wala silang haliging apoy, patay po sila sa ina. Ang kailangan nilang gawin, manatili doon sa tabernacle. Kung saan yung ulap, haliging apoy, doon po sila. Manatili sila sa proteksyon ng Panginoon. So, ganoon din sa atin, pagkatapos na tayo maligtas, yung Diyos ay nananatili sa Diyos, naninirahan sa Diyos. Sabi sa Mateo chapter 18, verse 20, so, babasahin ko na lang din, Mateo chapter 18, verse 20, sabi dito, memorize nito, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Nasaan kayo ng Panginoon? So, yung ating Panginoon, ay nag-a-abide ngayon. Sabi, saan man ang 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Sino yung 2 o 3? Yun yung mga ligtas. So, kailangan manatili tayo doon sa mga ligtas. Doon sa church, para maprotektahan tayo. Habang tayo ay nag-a-abide sa church, mapoprotektahan tayo. Safe tayo. Si Satanas, hindi niya kayang agawin ang ating kaligtasan. Pero ang gusto ng demonyo, gawin tayo walang silbi sa Diyos. Kaya yung kongregasyon doon sa ilang, church din po yan. Masabi natin, yun po yung church. Kaya pagkatapos na maligtas, anong dapat natin gawin? Mag-abide tayo sa church. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, and then yung ating puso, willing na bigay yung kaloob sa Panginoon. Gaya ng ginawa ng mga Israelita. Tingnan natin, unang 1, chapter 2, verse 28. 1 John, chapter 2, verse 28. Sabi dito, at ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. So sabi diyan, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. So napakahalaga po ito, yung pananatili sa church gaya ng mga Israelita. So ulitin ko lang po. So, dito po sa topic natin, the Israel who built a tabernacle, nakikita natin yung puso ng mga tao na nung tinawag sila ng Diyos para i-provide yung material sa tabernacle, pagtatayo ng tabernacle. Una, they give offering with willing heart. Pangalawa, they give their best or
Enough yung ginawa nila. Sapat yung ibinigay nila. Hindi nila tinipid. Hindi sila nagtipid. Hindi sila nagbigay ng may defect. Kundi sapat yung binigay nila. Hindi sila gumamit ng calculator. Pangatlo, masaya sila na ginagawa. Nasa puso nila yung ginagawa nila. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. So, pang-apat, kung anong meron silang materials na ibinigay sila ng Diyos, ginamit nila para sa kaluluwalhati ng Diyos. Binigay, mula doon sa Egypt, nung tumakas sila sa Egypt, umalis sila doon. Umalis sila doon, hindi sila umalis na walang dala. May dala-dala sila. At yun ay galing sa Diyos, binigay nila, ibinalik nila sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng tabernacle. Panlima, yung may mga kakayahan, ability, ibinigay ng Diyos na ability, Diyos ang nagbibigay ng ability, ginamit nila yung kakayahan na yun na nanggaling sa Diyos. Ganun din sa atin, may ability tayo na ibinigay ng Diyos, gamitin natin para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos, hindi sa ikaluluwalhati ni Satan. So, napakahalaga nito. And then, dun sa tabernacle, nandun po yung presence ng God, yung protection ng Diyos. Kaya mahalaga, manatili sila doon. Ganun din sa atin. Sa church, nandun yung protection at gabay ng ating Panginoon. So, kailangan manatili tayo sa church. So, hindi natin pinag-aralan yung mga parts ng, o yung mga bahagi ng tabernacle. Pinag-aralan lang natin ngayon, yung tungkol sa puso ng mga tao na tinawag ng Diyos para maglingkod sa Panginoon sa paggawa ng tabernacle. Makikita natin yung puso nila. So, yung tabernacle po, so, nagpapahiwatig yan. So, kumbaga, yung tabernacle, parang image ni Jesus Christ. Doon, ginagawa yung pagtubos para sa mga kasalanan. So, ganoon din ang ating Panginoon. So, doon sa tabernacle, burnt offering, altar, doon po nila pinapatay yung animals na nagdadanak ng dugo. Sumisimbolin sa ating Panginoon. Si Jesus nagdanak ng dugo para tubusin ang ating mga kasalanan. So, napakahalaga po nito. So, ganun naman, kulang po tayo sa time. So, siguro yun pong tungkol doon sa parts of tabernacle. Ilalagay ko na lang po sa script and then pakicheck nyo na lang po doon. So, hanggang dito lang, tayo po lahat ay lumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa oras nito na ipinagkaloob sa amin na pag-aralan po namin ng iyong salita. Lord, kami po ay mahina at wala kami kakayahan. Kaya nawa sa pamagitan po ng iyong salita ay makalakad po kami ng naayon sa iyong kalooban. Kaya po na pinag-aralan namin ngayon, naunawaan po namin ang biyaya na ginawa po doon sa krus. At nawa ay makapamuhay po kami, pukawihin po ang aming puso. Nawa ay makapaglingkod kami sa iyo ng kusa at hindi napipilitan. Nawa, Lord, ay punuin po kami ng iyong biyaya upang, Panginoon, makapaglingkod kami ng sagana, kaluluwalhati ng iyong pangalan. Alam namin, Lord, na malapit na po yung muling pagdating. Kaya nawa, kami po ay maging karapat-dapat na mga anak mo pagharap po namin sa iyo. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat. Ikaw po ang bumabay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat.